Ayan mga ka-basic, so sa video po natin ngayon, ang ituturo ko na kung paano i-restrict yung mga users sa iba-ibang computers. Kumbaga, meron lang specific na computers kung saan pwedeng mag-login yung mga users. So, punta po tayo sa ating server manager, tools, Active Directory, users, and computers. Palalakin ko lang muna siya. So, bali dito po, kung makikita nyo, meron tayong dalawang computers. Ang gagawin natin dito, itong PC02, tapos sa isang department, sa finance, doon naka-assign yung PC na yon. For example po ito kung doon naka-assign yung PC na yon, ngayon, actually pwede natin siyang i-drag dito sa finance. Ayan. So, mapupunta siya dito sa finance. Ngayon, meron PC dito sa finance. So, ang gagawin ko para dito siya, para makikita nyo, etong isang user na to, i-right click ko siya, properties. Tapos, ang gagawin ko sa kanya, i-restrict ko siya na hindi siya makakapag-login sa ibang computer. Kunyari, itong user na to, pupunta siya dun sa sales department, makikigamit siya ng PC, hindi niya malalagin yung account niya doon sa sales department o kaya sa IT department. Pwede lang niyang ilagin yung account niya, itong login na to, pwede niyang ilagin dito lang sa PC2. So ngayon, para gawin yon, pupunta ka lang sa profile, ay sa account, sa account, tapos log on to dito. The following compute, kasi ngayon naka-all siya, kung mapansin naka-all. Ngayon, the following computers. So, kukopyahin nyo lang PC02. Itong PC na to. Tapos, add. Okay. Tapos, apply. Ngayon, kung gusto nyo dagdagan, kunyari, may 10 PC dun sa finance department, pwede nyong i-add lahat yon. Ibig sabihin, pwede siyang mag-login dun sa 10 PC na yon, pero hindi siya pwedeng mag-login sa ibang department na PC. So, ngayon, tatry natin yung PC2. So, dito, pwede siyang mag-login, pero sa PC1, hindi siya pwedeng mag-login. So, ang problema, kailangan natin itong i-restart. I-restart ko siya, yung PC01. Tapos, pupunta ako sa PC02. Dito ako magla-login, which is naka-permit siya. Ayan. So, dito pwede siyang mag-login. Ngayon, pupunta tayo ulit kay PC01. Kaso, nagre-restarting pa. So, antayin lang natin siyang mag-boot. So, nirestart ko siya para sure na activated yung ginawa nating settings. Ayan. So, nakapag-reboot na yung ating PC1. So, ipapakita ko sa inyo dito sa ginawa natin settings. So, naka-permit lang si Finance01 sa PC2. Ibig sabihin, pwede siyang mag-login dito sa PC2 pero hindi siya pwedeng mag-login sa ibang computer. So, ngayon, itatry natin para makita nyo kung ano yung lalabas na error or notification. So, Finance01, tapos password. Ayan, your account is configured to prevent you from using this PC. So, yun yung makikita niya. Hindi niya pwedeng i-login ngayon yung account niya sa ibang computer. So, pwede niyong gawin to sa mga users na limited access lang talaga. So, hindi sila pwedeng gumamit sa iba-ibang PC. So, ang magiging problema nun, balik tayo sa domain, ang consequence lang nito, kunyari, nasira tong PC na to, hindi siya pwedeng mag-login doon sa ibang PC name. Kailangan, ang PC name na makikita ni domain ay ito lang. So, ang gagawin nyo para makagamit siya ng ibang PC,
kung ano man yung i-assign nyo na PC sa kanya, i-add nyo siya doon sa settings, dito sa properties, account, log on to. Ngayon, i-add nyo dito yung bagong PC na naka-assign sa kanya kung sakaling masira yung etong PC2. So, yun lang po yung settings na gagawin nyo. Napakadali lang. For additional layer of security kasi ito sa mga by department, yung mga users na hindi pwedeng palipat-lipat or hindi pwedeng allowed gumamit ng ibang computer. So, ayun lang mga ka-basic. Sana po ay may nahutunan kayo sa video na to at pa-like na lang, pa-follow na rin po sa ating page. Maraming salamat.